Kinabukasan, last day na ng leave ni Adam. At bukas may pasok na ito. Kaya naman susulitin ko ang araw na kasama siya, na mabait at sweet sa akin. Han, do you want to bake cake? Don't worry, I'll teach you. Nakaupo kasi ako sa sofa, habang si Adam naka-apron. Feeling ko, masaya kaming mag-asawa. Baka makagulo lang ako dyan, sabi ko. Lumapit naman ito sa akin. Saka ako sinuutan ng apron. Come, I'll teach you. Wala na din ako nagawa, kundi ang sumunod sa kanya. First, beat this egg and mix like this. Tumango naman ako. Saka ginawa ang tinuro nito. Binasag ko naman ang itlog, saka nilagay sa bowl, saka hinalo. What's next? Sabi ko. Tumingin ito sa akin. Han, may dumi ba ako sa mukha? Sambit ito sa akin. Saan? Sabi ko. Lumapit pa ito. Saka pinahidan ang dumi ko sa mukha. Narinig ko naman ang pagtawa nito na ngayon lang ginawa. Why are you laughing? Takaw kong tanong. Nothing. You're so cute by the way. Nakaramdam ako ng pag-iinit sa aking pisngi. Hindi pa rin mawala ang tawa ni Adam. Kaya pumunta ako sa salamin. At ang laki ang mga mata ko na makita. Puro hari na pala ako. Adam, how dare you? Kaya pala tawa ka ng tawa. Sigaw ko dito. Tumawa lamang ito. Kaya patakbo ako lumapit sa kanya. At sinabuyan ko naman siya ng harina. Anika, stop it. Hindi ko naman siya pinakinggan. At patuloy lang ako sa pagsabi sa kanya ng harina na magsawa ako. Saka ako tumigil. Saka ako naman tumawa dahil sa kanyang itsura. Stop laughing, Anika. Seryosong sabi nito. Kaya tumigil ako sa kakatawa. So messy, Adam. Nilibot ko ang kusina. Ang kalat namin. It's okay. Ipagpatuloy na natin ang pagbibake. Tumango naman ako. Saka inayos ang ginagawa ko. Lumipas ang isang oras. Natapos din kami. At ilagay na ni Adam sa oven ang cake. Let me clean ni Han. Natuwa naman ako kasi ang sweet niya kapag tinatawag akong Han. Minsan lamang niya ako tinatawag na Han. Kapag nasa mood siya, puro Anika ang naririnig ko kapag galit siya. Hinayaan ko lamang si Adam. Nalinisin ang mukha ko. Nagulat pa ako nang halikan ako nito. Ismak lang naman iyon, pero nagulat talaga ako. At nakabawi din naman kaagad sa pagkagulat. Inago ko naman sa kanya ang face towel. Saka pinunasan ang mukha nito na nakatingin lang din sa akin. Hindi ko na inisip ang pinag-usapan namin ni Adam kagabi. Mas maganda kung magsaya ako ngayong last day ng leave niya. Ayan, gwapo ko na ulit. Nakangiti kong sabi. So, kanina, pangit ba? Tumaas naman ang kilay nito. Kaya pinisil ko ang kanyang pisngi. Kasi ang ikinangwi niya. Of course not. Always ka namang gwapo, Adam. I know that. Yabang talaga ng baliw na to. Nilinis namin ang buong kusina. Kasi nga, sobrang kalat namin. Ilang minuto pa ang lumipas. Tapos na ang binake naming cake. At ready na para sa dressing. Nakakainis. Kasi pinahira na naman ako ni Adam. At worst, icing. Kaya malagkit. Lalanggamin ako nito, Adam. Don't worry. I will eat that. Halos malaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Kaya hinampas ko siya na ikinatawa naman ito. Natapos na namin ang pag-design ng cake. At hindi ko masasabing perfect. Pero okay naman. Maganda naman siya. So, let's eat. Tumango ako. At siya na naghiwa ng cake. Saka ako nilagyan sa plato. Dahil excited ako sa lasa, kaagad ko yung tinikman. So good, sabi ko. Dahil masarap siya. Yeah, you're right, Han. Masarap nga. Sinusubuan ako ni Adam na siyang ikinatuwa ko. Ngayon lamang talaga naging sweet sa akin si Adam. Ewan ko ba kung bakit. Pero masaya ako dahil doon. Bukas,
ibang Adam na ulit ang makakasama ko. Natapos kaming kumain. Kaya naman naisipan naming maligo na lang sa swimming pool. Tomorrow, I have work. Binagbigyan na kita sa gusto mo. Ikaw naman ang susunod sa gusto ko. Nasa gitna na kami ng pool. Nakayakap ito sa aking baywang. Thank you for the 2 days happiness moments with you, Adam. Kahit papano, naging masaya akong kasama ka na hindi iniisip ang susunod na mangyayari. Mahal kita, alam mo yan. Pero hindi kita pipilitin na mahalin din ako. Hihintayin ko na lamang ang araw na yon. Sambit ko, saka siya niyakap. I love this man so much. I really, really love him. Kinabukasan, nagising si Anika. Wala sa kanyang tabi si Adam. At balik sa normal na naman ang buhay namin. Sapat na pinagbigyan niya ako ng 2 araw na iyon. At ngayon, haharapin ko na naman ang sakit at ang lungkot. Naglinis muna ako ng aking sarili bago ako lumabas ng kwarto at nagtungo sa sala. Ma'am Anika, kain na po kayo. Nakahanda na po ang pagkain. Umalis na po si Sir Adam papuntang office. Tumango naman ako. Ma'am Anika, napalingon naman ako. Mukhang masaya kayo kahapon ni Sir Adam. Pinagbigyan lang niya ang gusto ko. Pero ngayon, babalik na ulit kami sa dati. Kumain na lang ako. Ayoko nang isipin na nangyari sa amin ni Adam. Mukhang hindi na yun mauulit pa. Busy si Adam sa trabaho. At katatapos lamang ng meeting nito about sa mga mag-i-invest sa kanilang kumpanya. Sir Adam, may naghahanap po sa inyo. Miranda po ang pangalan. Okay, papasukin mo. Babe, tinigil ko naman ang ginagawa ko. Saka tumingin dito. Lumapit sa akin si Miranda at umupo sa hita ko. Do you want to eat lunch? Or you want me for your lunch? Biglang lumabas ang mukha ni Anika sa paningin ko. Ang masayang ngiti nito. Ang maganda mukha nito. What happened to me? Hey, are you okay? Natigilan naman ako saka tumingin dito. Yeah, I'm okay. May naisip lang ako. Sabi ko, malis naman ito sa pagkakaupo sa akin. Let's go. Sa labas na tayo kumain. Or ako muna kakainin mo. Sa labas na lang tayo kumain. Wala ako ngayon sa mood, babe. Why? Dahil ba sa asawa mo? Don't mind her. Wala naman siyang kwenta sa'yo. Hindi na lamang ako sumagot at iginiyan na siya palabas ng office. Lumipas ang oras at umuwi ako sa kondo namin kasama si Miranda. Nalaman ko na nasa Canada pala ka ng fiancé at 2 weeks doon. Let's sleep, babe. Thank you for loving me, sabi nito at yumakap sa akin. Paano kapag nalaman ng fiancé mo? Natigilan naman si Miranda. Hindi niya malalaman kung wala magsasabi. Let's keep this thing secret. I want your body. And I know you also want my body. You belongs to me, Adam. Hindi na ako sumagot at pinikit na lang ang mga mata ko. Hindi nakatulog si Anika dahil sa kakaisip kung anong ginagawa ni Adam, kung asan ba ito. Kahit alam naman niya, kasama nito ang kanyang babae. Inabot na lamang siya ng umaga at hindi dalawin ng antok. Ma'am, andyan na po si Sir Adam. Ani Yaya Telma na makababa ako. Nakita ko naman, pumasok si Adam. Nakatingin ito sa akin, dahilan para magtama ang aming paningin. Pero kaagad kong iniiwas ang aking paningin. You didn't sleep? You have dark circle on your eyes. Nilingon ko naman si Adam. Hindi ako nakatulog kagabi. Sa garden lang ako. Kumain ka na kapag nagugutom ka na. Saka ko ito iniwan. Wala ako sa mood. Nakipag-usap sa kahit kanino. Napahawak naman ako sa bulsa ng suit kong short. Nasa akin pa rin pala ang cellphone. Hindi naman kinuha sa akin ni Adam. Tatawagan ko sana si Mami nang tumunog ito at si Monique ang caller. Monique,
Napatawag ka. Pwede ba ako dyan sa inyo ngayon? Kailangan ko na makakausap. Namamaos ang boses ni Monique. Are you okay? Sandali. Natahimik ang kabilang linya. I'm not okay, Anika. I need you. Narinig ko naman itong umiyak. Tahan na. Monique, kung pwede lang akong lumabas, pinuntahan na kita. Ipapasundo kita ngayon. Thank you, Anika. Saka nawala ang linya. Tumayo naman ako. At nagulat para makita si Adam na nakatingin sa akin. Sinong kausap mo? Tanong nito. Si Monique. She needs me now. Sabi ko dito. Seriously? Baka si Ashton na naman iyan. O baka lalaki mo. Pagalit pa nitong sabi. Alam mo, wag mo na lamang akong kakausapin. Kailangan ako ng kaibigan ko ngayon. Papairalin mo ang kakaisip ng kung ano-ano. Bahala ka. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob para sigawan siya ng ganoon. Hindi pa ako nakakalayo nang hawakan nito ang aking braso. Huwag mo akong talikuran habang nag-uusap pa tayo, Anika. Napaigik naman ako sa higpitang kapit sa aking braso. Huwag mo akong sasagutin. Naintindihan mo ba? Bitiwan mo ako, Adam. Nasasaktan ako. Pilit kong inaalis ang kanyang kamay na nakahawak sa braso ko. Pero masyadong malakas si Adam sa akin. Bumalik na nga si Adam. Sana, di na lamang lumipas ang araw at kasama ko pa rin ang Adam na mabait at sweet sa akin. Ma'am Anika, may bisita po kayo sa labas. Monique daw po ang pangalan. Pilit kong tinatanggal ang kamay ni Adam sa akin hanggang sa mabitawan ako nito. Hindi pa tayo tapos. Sabi nito sa akin, saka ako iniwan. Pinahid ko naman ang mga luha ko na lumabas sa aking mata. Saka ako ngumiti nang humarap kay Monique. Nagulat pa ako nang bigla ako nitong yakapin ng mahigpit. Saka ito umiyak. What happened, Mon? He broke me. Wala na talaga kami. May nobyo si Monique at matagal na sila. I think 4 years or 5 years na sila. Kaya alam ko, masakit sa kanya iyon. Pero babaero ang kanyang nobyo. It's okay. Makakalimutan mo din siya. He doesn't deserve you, Mon. You didn't deserve him. Hinagod ko naman ang kanyang likod. I love him, Anika. Kaya ko naman gawin ang lahat para sa kanya. Pero wala na. Harap-harapan niya ako niloloko. Pinapamukha niya sa akin na may bago na siya. Kalimutan mo na siya, Mon. Move on. Ipakita mo na hindi siya kawalan sa'yo. Bakit ganoon? Parang nararamdaman ko kung ano ang nararamdaman ni Mon. Ikaw, Anika, kailan mo iiwan ang asawa mo? Natigilan naman ako, saka tumingin dito. Hanggang kailan ka magpapakatanga sa kanya? Hindi ko naman maiwasang hindi mapaluha. Ewan ko, Mon. Sinasabi ng isipan ko, tama na. Pero ang puso ko, sige, laban pa. Alam mong may chance pa. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya kayang iwan. May karapatan ka kasi asawa ka. May karapatan ka magdesisyon sa sarili mo. Huwag mong hayaan. Tratuhin ka niyang alipin. Anika. Tama na ang pag-uusap ninyo. Ikaw, Monique, makakaalis ka na. Sapat na siguro na ilabas mo ang problema mo sa asawa ko. At sapat na rin siguro ang mga sinabi mo sa asawa ko tungkol sa akin. Napalingo naman ako sa nagsalita. Si Adam iyon, nakatayo sa likuran namin. Anika, didn't deserve you, Adam. You're such a ruthless husband. At hindi nararapat si Anika sa'yo. Sasaktan mo lamang ang kaibigan ko. Say what you want to say. Anika didn't leave me because she loves me. Alam na alam niyang mahal ko siya at hindi ko siya iiwan. Pero ano ba ang silbi sa kanya kung iwan ko siya? Hindi naman niya ako mahal. Lumipas ang ilang araw, wala pa rin pagbabago. Ganoon pa rin ang trato sa akin ni Adam. Hindi na bago iyon.
Nakikita ko pa rin sila magkasama ni Miranda. Eh ako namang si tanga. Nahayaan ko lang sila. Ano bang magagawa ko? Mahal niya iyon eh. Asawa lang ako. Sasaktan lang niya ako. Hindi pa nakakauwi si Ashton. Galing Canada. At kahit ito, wala pa ding alam. Sa panuloko sa kanya ni Miranda, kahit ako nasasaktan para kay Ashton, gusto kong sabihin na niloloko siya ni Miranda. Pero wala akong karapatan sa relasyon nilang dalawa. We're something comfortable. We have a family dinner. Napalungan naman ako kay Adam na galing sa trabaho. Maligo ka. Huwag mo pakita sa pamilya natin ang pula dyan sa leeg mo at ang amoy mo na galing sa babae mo. Nakita ko, may pula ito sa leeg at mukha may ginawa pa sila bago umuwi. Hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng sakit dahil sa isiping may nangyari nga sa kanila. Para akong dinudurog ng pira-piraso, lalo na ang puso ko. Lumabas ako ng kwarto at sa guest room ako naligo. Hindi na kinaya ng luha ko, kusa na lamang itong nalaglag. Napaupo ako sa tiles sa CR habang nababasa ng tubig mula sa shower. Ano ba ang dapat kong gawin para mahalin din niya ako? Ano ba ang dapat kong gawin para ako mamamatay sa sakit? Bulong ko sa aking sarili, sa kawalan tigil ng pagtulo ng aking luha. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nagtagal sa loob ng shower. Narinig ko ang boses ni Adam mula sa labas ng CR. Tinapos ko ng aking paliligo, saka nagtapis ang katawan ko bago ako lumabas ng banyo. Nakita ko ito nakabihis na. What took you so long? Are you crying? Tanong nito. Tinignan lamang ako. It doesn't matter to you. You don't care. Kaya don't ask me. Walang emosyon kong sabi. Kasi ang kinagulat nito. Kinakausap kita. Kaya wag mo akong talikuran, Anika. Hinawakan nito ang braso ko. Napalingon ako. Sasaktan mo na naman ba ako? Saktan mo man ako araw-araw, okay lang. Nasasaktan na ako, Adam. Pero wala akong magawa. Dahil nga mahal kita. Kahit mahal na mahal kita, wala akong magawa. Para unahin naman ang sarili ko. Pinipilit kong wag sumuko. Wag mapagod. Kasi, baka may chance pa ako sa'yo. Hinihintay ko yung Adam na nakasama ko ng 2 araw. Yung Adam na mabait at sweet sa akin. Mahirap hilingin na sana. Di na lamang lumipas ang araw na iyon. Pero hindi pwede iyon. Kailangan kong harapin ang katotohanan na natali ako sa'yo. Magbibihis na ako. Inalis ko ang pagkakahawak nito sa braso ko. Saka nagtungo sa kwarto namin. Nagbihis lamang ako ng white dress. Pinahid ko ang luha ko. Kalma, Anika. Kalma.